mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Magandang umaga po mga kaibigan at mga kapatid. Ito na naman ang programang Alamin Ninyong Biblia, Know Your Bible Program. Hatid po sa inyo ng World Radio International through White Sparrow Road, Church of Christ and West Monroe, Louisiana, USA. Yan yung lingkod na nagbibigay ng mensahe, Brother Dan Oliva. Ang pamagat po ng ating discussion intended for May 18, 2025, third Sunday of the month of May, their conversion tactics, sects and cults. Ang mga taktika ng mga sekta at ng mga kulto, paano sila nagdadala ng mga kakaluluwa sa kanilang grupo. Ito po ay pag-uusapan natin. At ang ating teksto dito ay Lucas Kapitulo 13, talatang 24. Babasahin ko muna sa English, and of course, we have two translations sa Pilipino para naman sa kapakanan ng ating mga kabataan at mga kapatid sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Sabi ng Panginoong Jesucristo sa Lucas 13:24, "Strive to enter through the narrow gate, for many, I say to you, will seek to enter and will not be able." Luke 13 verse 24. Sa Filipino version po, isang translation natin, ganito ang sinasabi sa Lucas 13:24, "Magsikap na pumasok sa makipot na tarangkahan, sapagkat marami, sinasabi ko sa inyo, ang magsisikap na pumasok sa loob at hindi makakaya." Yun po yung isang translation natin sa wikang Pilipino. At po yung ating bagong salin, galing po sa Magandang Balita Biblia, sa Lucas 13:24 pa rin. Ganito ang translation nila ngayon. Sinabi niya sa kanila, "Pagsikapan ninyong makapasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpupumilit pumasok, ngunit hindi makakapasok." Lucas 13:24. Yan po yung atong teksto sa ating discussion na pinamagatan kong The Conversion Techniques or Tactics of Sects and Cults, intended for May 18, 2025. Ito po sa ating GMA Radio, DWRA, broadcasting from Baguio City, Barangay 92.7, every Sunday between 5 o'clock to 6 o'clock in the morning. Now, dumako na po tayo sa introduction. In the so-called Christian world, there are those that are regarded as sects and cults. So sa sinasabi nating Christian world, may mga tinatawag nating sekta at mga kulto. So sa ating pong pag-aaral this morning, despite their controversial traits, they are winning converts to their fold. So itong mga sekta at sa mga kulto na tinatawag natin, bagamat marami silang mga controversial na mga doktrina, nakakapang-akit pa rin sila ng mga tao sa kanilang grupo. So dapat nating malaman kung ano yung taktika, kung anong pamamaraan ang ginagamit nila para sila makapang-akay ng mga kaluluwa sa kanilang grupo. Sapagkat sinabi ng ating Panginoon Jesucristo sa Juan 8:32, "Malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo." So apat to na punto ang ating pag-aaralan tungkol sa ating paksa na conversion tactics of cults and sekta. Number 1, what are sects and cults? Ano po ang kahulugan ng sekta at kulto? Number 2, how do they win people to their folds? Paano sila nakakapang-akit ng mga tao sa kanilang grupo? Pangatlo, how do we lead them to Jesus Christ? So sa halip na mapunta sa kanilang grupo, aakayan din natin sila sa tunay na iglesia ng ating Panginoon sa Kristo, at yan po ay ang iglesia ng ating Panginoon sa Kristo na itinatag sa Jerusalem sa araw ng Pentecostes, at kung ano yung mga doktrina nito, pag-aaralan din po natin yan. At pangapat, on the judgment day, how shall we face God?
sa araw ng paghukom, paano natin haharapin ang ating Panginoon Diyos tungkol sa ginawa nating pangangaral at lalong-lalo na pang-aakit at pangangaral pa rin sa mga taong naligaw ng landas at napunta sa mga sekta at sa mga kulto. Yun po ang ating mga pag-aaralan. Number 1, let's now go to our discussion. What are sects and cults? Definition. Ano ang mga sekta at ano ang mga kulto? Bigyan po muna natin ang definition and then we will get some discussion. Well, a sect or isang sekta is a distinct subgroup within a larger religious or political belief or system. So yung sekta po, halimbawa malaking grupo, may humiwalay na maliit na grupo, at yung humiwalay na maliit na grupo na yun, ang tawag nila doon ay sekta. Hindi ko nababanggitin muna yung mga different religious group. So when a group of people with somewhat different religious beliefs from those of a larger group to which they belong, halimbawa, sabi na lang nating Iglesia Romano Katolika or Roman Catholic Church, nang humiwalay po si Martin Luther, yung grupo na humiwalay ni Martin Luther, pwede pong tawaging isa pong sekta or isang denomination, a part of the large group. So usually this particular sects or sekta, they often break away from a larger group due to differences in beliefs and practices or sometimes values. So may pagkakaiba po sa mga paniniwala, sa mga ginagawa nila at sa mga sinasabi nating values. Ano yung mga prinsipyo na pinaniniwalaan nila? Halimbawa, sects are often characterized by the following. So sabi nila, informal daw ang structure, may charismatic leader, strong demands on the members' lives. So halimbawa si Martin Luther, yung structure niya primero siyempre magulo. Kahiwalay niya lang sa Iglesia Romana Katolika. At masasabi nating charismatic leader, may charisma, may magneto ang personalidad ni Martin Luther kasi isa siyang priest, isa siyang professor at talagang magaling siya. In fact, he was the one who made the translation of the Bible into the German language. So dumami po ang mga followers ni Martin Luther dahilan sa naisalin niya sa salitang German o Aleman ang salitang Bible na sa Hebrew at Griego. So magaling po siya sa lingwahe. Called sometimes maybe direct opposition to the government na identifying with it or which value. So yung ibang kulto laban sa gobyerno. Pero hindi po natin pag-aaralan yung mga kulto na laban sa gobyerno. Examples of so-called sekta na very popular sa grupo ngayong panahon na natin ay matatawag nating Jehovah's Witnesses or JW. At another one, itong mga Seventh-day Adventist. Mamaya po i-discuss natin yung mga doktrina nila. Now, secondly, ano naman yung mga tinatawag na kulto or cults sa wikang Ingles? Well, cults are groups, often small, but exhibit an excessive devotion to a person, to object or belief system, often to the exclusion of eternal forces. Ito pong sekta, tinatawag kulto, halos magkapareho. Pero yung kulto, mas maliit na grupo ito. At usually, very devoted sila sa isang tao. At mayroon silang paniniwala na kakaiba sa mga iba't ibang religious group. Mamaya, babanggitin ko yung example nito. A cult is a group with particular and often dangerously fanatical ideology. So, kuminsan, delikado, peligroso ang mga doktrina ng isang kulto. O sometimes they have so-called ideology. At, of course, yung salitang kulto galing po sa salitang Latin, nang ibig sabihin worship. When you, the word culto or cultos from Latin actually means literally worship o pagsamba. So may kakabang uri sila ng pagsamba. The main characteristics of a cult are what? Number 1, meron po silang charismatic leader. At itong charismatic leader nila, sabi niya, hindi siya pwedeng magkamali. Siya ay sinasamba
masyado ang respeto sa kanya. Yun po yung karakteristik ng mga leader ng isang kulto. Sometimes there is an unquestioning adherence to the leader's beliefs. So yung mga membro, talagang believe na believe sila sa doktrina ng kanilang grupo o rather kanilang founder o kanilang leader. And there is a tendency towards isolation from the outside world. So itong mga kulto na ito, sasabihin nila, mga miyembro nila, huwag kayong makiayon. Huwag kayong makisalamuha sa mundo. Baka kayo ay mahawa at mawala kayo sa grupo natin. Parang yun po ang sinasabi ng mga leaders ng mga kulto. Cults usually exert considerable control over the members' finances, relationship, and belief. So yung mga leader ng kulto, kontrolado po nila yung pera ng kanilang mga membro. Hindi lamang pera, pati yung pakikipagrelasyon sa mga tao. Pati na rin ang paniniwala, siyempre, dapat kontrolin nila. In other words, what they use a so-called psychological manipulation, coercion, and even tactics to recruit and control members. Ano po ibig sabihin ng manipulation? Hindi po literal na manipulation na ginagalaw nila yung tao, kundi mayroon silang psychological way. May pamamaraan sa pananalita, sa pag-iisip, para makontrol nila. At kung hindi nila kontrol, yun, kuminsan pinipilit nila para maging kasama nila at maging kagrupo nila. Yun po yung karakteristik ng isang kulto. Cults often maintain a closed system of information. Ano po ibig sabihin ng closed system of information? Yung dapat alam nila yung ginagalaw ng mga miyembro nila. Alam nila kung nasaan, kung ano yung mga detalye sa buhay ng mga miyembro nila. Alam po nila, pati cellphone, etc. No? So they limit access to outside forces of knowledge and differing perspectives. So kung halimbawa, kukonbertihin mo itong mga miyembro ng kulto, mahirapan ka talaga. Kasi yung kaalaman tungkol sa panlabas, hindi lamang sa grupo nila, talagang kinokontrol nila. So yun po yung pamamaraan ng mga leader ng kulto. Examples of cults are the following. Ito po sa Amerika, magbabanggit din po ako ng isang example dito sa Pilipinas. Mga halimbawa po ng kulto sa Amerika. Ito po nakaraan na ito. So meron yung tinatawag nilang The People's Temple. Ang founder po nito ay si Jim Jones. At dahilan sa kanyang mga kakatuwang mga doktrina, ang wakas po ng grupo, nagkaroon sila ng mass suicide. Nagpakamatay po sila lahat. Mayroong sinabi si Jim Jones na para tayo makaakyat sa langit, magkakasabay tayo na commit ng suicide o magpakamatay. So yun po yung example ng isang kulto sa Amerika. Another example, pangalan niya Heaven's Gate, which believed that they would be taken to heaven by a UFO and also committed mass suicide. So itong grupo na ito, tawag doon sa English, America, tawag sa kanilang grupo, the Heaven's Gate. Sila po ay naniniwala na dadalhin daw sila sa langit sa pamamagitan ng UFO or identified flying object. Sila rin po ay sabay-sabay na nagpakamatay. So mayroong pamamaraan yung mga leader nila na makonvince nila ang kanilang mga miyembro na sabay-sabay magpakamatay para daw dalhin agad sa langit sa pamamagitan ng isang UFO or unidentified flying object. Meron din po another one, the Manson family, which engaged in a series of violent crimes. So itong grupo na ito, tawag nila pamilya ng Manson, ang apelyido nila Manson. Ang kanila namang ginawa, marami po silang ginawang mga krimen. Okay, so tatlong example po yan sa Amerika. At dito sa Pilipinas, personally, I would consider this group yung PBMA or Philippine Benevolence Missionaries Association or PBMA, founded by Ruben Idera Ecleo Sr. in 1965 doon po sa San Jose, Dinagat sa ano po ito, sa Surigao o doon basta sa parte ng Mindanao po ito, sa San Jose, Dinagat, Surigao del Norte yata yung grupo. So it was founded by this person, Ruben Idera Eclesio Sr. At sila po ay may mga kapangyarihan
gumagawa pa sila ng parang magic, nagbubunot ng mga ngipin pabagitan lang ng kutsara. At habang gumagamot sila, meron daw mga anghel na nagbibigay sa kanila ng mga instrumento, pati na rin gamot. So ito po yung isang halimbawa ng kulto dito sa Pilipinas. Marami pa po. Pero example lang po yan, mga kaibigan at mga kapatid. Now let's continue sa discussion natin. How do they win people to their folds? Ang nakapagtataka, paano po sila nakapang-aakit ng mga tao sa kanilang grupo para ay sumali sa kanilang grupo? A member, for example, sa sekta, hindi lang yung kulto. How do sects like the Jehovah's Witnesses, Seventh-day Adventists, and others attract people to their folds? How can they win people? Paano nila naaakit yung mga tao na maging miyembro ng grupo nila? Well, for example, the Jehovah's Witnesses they spend at least 30 to 50 hours. Pagkatapos kung halimbawa naging miyembro ka na dyan, para lalo kang tumagal, bibigyan ka na ng assignment. Trabaho ka araw-araw 1 oras o 2 oras, mamimigay ka ng mga babasahin o mag-house to house ka. Yun po ginagawa nila, o tawag nila doon witnessing. So in 1 year, kung ito total mo yan, number of hours about 600 hours a year. So yun po yung kanilang pamamaraan ng pananatili ng miyembro sa kanilang grupo. Well, the methods usually anong ginagamit nila? Meron silang mga dalawang babasahin. Ang tawag nyo sa English, awake, gising, at ang watchtower. Ginagamit nila, pinamimigay po nila ito libre. Then meron din silang house-to-house visitation and Bible studies. The Jehovah's Witnesses also have organized and structured evangelical tactics. So, tinuturuan po nila yung kanilang mga miyembro kung paano mangaral ng salita ng Diyos. At sabi ng iba, Jehovah's Witnesses believe that all Christian groups are satanic and apostate. So, paniniwala ng mga JW, ang lahat daw na grupo na hindi kasali sa kanila, galing po raw kay Satanas. At ang kung hindi galing kay Satanas, yan po rin yung mga tumaliko daw sa tunay na pananampalataya. Yun po yung tinatawag nilang pamamaraan para manatili ang tao sa kanilang grupo. Well, of course, the Jehovah's Witnesses are also very strict and non-conformist and can be expelled or ostracized. Yung membro nila na hindi sumusunod, pwede nilang tanggalin o huwag na lang nilang kausapin. Yung tinatawag nilang ostracize. Huwag nang kausapin, huwag nang bigyan ng tulong. And of course, alam natin, yung grupo na ito, hindi sila nakikiaway. They do not engage in warfare. Kung papasok man sila sa army, hindi sila hawak ng baril. Hindi rin sila bumuboto. I do not know kung may bumuto na membro ng grupo na ito. And they also refuse blood transfusion. Kung may sakit sila at kailangan ng blood transfusion, yung pagsasali ng dugo, hindi sila pumapayag dyan. Yun po itong grupo na ito. Well, in the Philippines, the JW, according to statistics, they are numbering about 250,000 lang sa Pilipinas, from 3,500 Kingdom Halls, and worldwide ang miyembro nila ayon sa 2024 statistics ay 9 million daw buong mundo. So I do not know how accurate is that, pero yun tong 2024 statistics. Now, believing, ano po yung mga doktrina nila, para alam natin din ng doktrina. Well, they only believe that God, ang kanilang Diyos, pangalan Jehovah. So hindi sila naniniwala sa tinatawag nilang Trinity or Triune God, 3 persons and 1 Godhead. Hindi sila naniniwala yan sa Trinidad. Hindi rin sila naniniwala si Kristo ay Diyos. Kung baka, maliit na Diyos o gaya, ginawang Diyos. Ano pa? Hindi rin sila naniniwala sa banal na Espiritu. Wala daw banal na Espiritu. At, of course, ito po yung pinaka-controversial nila. Hindi sila naniniwala sa eternal punishment. Pag sinabi natin eternal punishment, hindi sila naniniwala sa impyerno, na ang tao ay, masamang tao ay pupunta sa impyerno kapag siya ay nawala na sa mundo, ang kanyang kaluluwa ay pupunta sa impyerno. So hindi sila naniniwala. Even the dead people na wicked, masama, hindi raw mabubuhay, mawawala na lang. Ang mabubuhay lang yung mabubuting tao. Yun ang paniniwala nila. Alright.
Now, let's go to another sekta. Itong tinatawag nating Seventh-day Adventist Church. Bakit sila tinawag na Seventh-day Adventist Church? Itong Seventh-day Adventist Church, naniniwala na sila na pagdating ni Kristo, araw ng Sabado. Kaya Seventh-day Adventist. Nihintay nila ang pagbabalik ng Panginoon sa araw ng Sabado. Kaya Seventh-day Adventist. The word Advent means coming. So ano mo naman pamamaraan nila para sila ay makaakit ng tao? Well, disciples are developed to become disciple makers, not just converts. So kapag ikaw ay nasali sa grupo na ito, talagang tuturuan ka nila na hindi ka lang miyembro nila, kundi marunong ka rin mangaral para makapang-akit pa ng maraming kaluluwa sa grupo nila. They build relationship with potential converts through personal interaction. Magaling din po sila makipagkaibigan. Yun po ang technique nila. Number 3, loving and lovable lifestyle in front of prospects. So, ang kanilang pamumuhay talagang maganda. Pati sa pananamit. Magaling sila manamit. Hindi sila yung mga kababayan nila. Hindi mo kikitang nagsushorts o questionable yung mga kasuotan. Pati mga lalaki. Karamihan, nakakorbata, nakabarong. O, ganun po ang technique nila. And they also use friendship evangelism. Ano po yung friendship evangelism? Show Christ's love for people. So, pinapakita nila yung pag-ibig ng Panginoon Diyos sa tao. So, yan po yung tinatawag nilang friendship evangelism. Kakaibiganin ka. At kung ano man ang kailangan mo, tutulungan ka. Ito po. Acts of service, helping the needy. So, meron silang mga social work. Tutulungan nila yung mga tao na nangangailangan ng tulong. Helpful living through stewardship and financial management. So yung mga Seventh-day Adventists, ito po yung mga sinasabi ng vegetarian. Hindi po sila kumakain ng baboy. Kung kakain man sila siguro yung ibang klaseng karne, maliban sa baboy. So they are also teaching about stewardship, kung paano humawak ng pera at kung paano gastusin yung pera na yan. So marami silang pamamaraan para makonbinsi nila yung tao na maging miyembro sila. They also conduct revival meetings and community outreach. So yung mga tinatawag nilang humanitarian social service projects nila, especially sa mga mental patient, yung mga diferensya sa pag-iisip, pati na rin sa mga persons with disability. So may mga special programs po sila dyan. So ganun po mga pamamaraan nila. At ayon sa statistika, one of the fastest growing religious groups in developing nations or countries globally sa buong mundo, especially sa mga developing countries. Sabi nila, Pilipinas, developing country pa rin. Worldwide, ang kanila pong population sa buong mundo, 21 million. At sa Amerika lang, mayroon silang grupo na 1.2 million. Siguro ngayon, medyo marami na yan. Ano? In the Philippines, year 2020, ang miyembro nila ay 862,725 at ang kongregasyon nila sa buong Pilipinas 5,358. Pero ang kanilang annual growth, yung pagrami nila every year, ang sabi ng mga statistician 5.6%. In other words, every year kung ang miyembro nila ay 100, nadadagdagan ng 5 hanggang 6 katao. So yun po ang statistika ayon sa statistic. Now, ang question natin mga kaibigan at mga kapatid, third point ng ating lesson, how do we lead them to Jesus Christ? Dahilan sa kanilang pagtuturo, matindi rin ang kanilang background, religious information and knowledge, paano natin sila aakayin kay Kristo? How do we lead them to the truth? How do we lead them to the true church of Christ described in the Bible? So yun pong number 1 question natin. Well, I would like to inform you, brothers and sisters, that most preachers and members of the diverse sects and cults are well versed with their doctrine. So sabi ko, itong mga grupo na ito, magagaling yung mga miyembro nila, kabisado nila yung mga bersikulo, kapitulo nila, at kung ang pupunta nila ng mga tao, kung saan man galing na religious group, siyempre, mas magaling sila sa bersikulo, kapitulo. Meron silang tinatawag na Bible drill. Nag-aaral po yan sila araw-araw kung paano mangangaral ng salita ng Panginoon Diyos papunta po sa kanilang grupo. Thus,
If we would like to win, for example, the Jehovah's Witnesses or the Seventh-day Adventists to the true fold of Christ, to the Church of the Lord Jesus Christ in the Bible, we should know their doctrines first. Pag-aralan muna natin yung doktrina nila, especially yung mga bersikulo tungkol sa Trinity, yung tatlong personalidad sa pagka-Diyos, kasi hindi nila naniniwala dyan. Ano pa? Mga bersikulo, kapitulo tungkol sa pagka-Diyos ni Kristo. Ang mga bersikulo, kapitulo na nagpapatunay na ang Espiritu Santo ay kasama sa tinatawag nating Triune God or Trinity. And of course, mga doktrina, mga bersikulo, kapitulo na nagpapatunay na mayroong eternal punishment sa mga masasamang tao at mayroong pong impyerno or the lake of fire. So yun po yung mga doktrina na dapat nating pag-aralan bago tayo sumabak sa pakikipagdiskusyon at pag-akay sa mga miyembro ng mga sekta, denominasyon at pati na rin ang mga kulto. Or the verses that prove the validity or the observance of the Sabbath day. Yung mga Seventh-day Adventists, magagaling po sila, patunayan nila na ang Kristiyano raw ay dapat sa araw ng Sabado mamahinga at yun ay ginagawa pa nilang day of worship. Yung linggo daw, si Constantine the Great lang daw, yung emperador ng Roma ang gumawa ng linggo para na worship day, first day of the week. Yun po yung kanilang itinuturo. Now, ano pa? Leading a cult or a sect member requires patient, loving, and strategic approach. So kung gusto nating maakay sila sa grupo natin sa tunay na Iglesia ng Panginoong Jesucristo, dapat may pasyensya. May tiyaga tayo, mayroon tayong pagmamahal, mayroon tayong strategiya na gagamitin para sila ay maakay natin sa tunay na Iglesia ng ating Panginoon Jesucristo. Number one, of course, suggestion po ito. Build a relationship and show love as they are vulnerable and isolated. So, kailangan maging kaibigan natin sila. Pakitaan sila ng pagmamahal sapagkat ang kanilang mga isip po, parang sila ay mahina at parang nahiwalay sila sa mundong ito. So, they are vulnerable and isolated. Madali silang masaktan. Care and sympathy can help them to trust you. So, kailangan may pagmamahal tayo, may simpatiya para makuha natin ang kanilang tiwala sa atin. Of course, be a safe person so they can share their thoughts and feelings with you. So, kung humihiwalay sa grupo, itong mga miyembro ng sekta at mga kulto, nagiging mahina. Gusto nila ang sasandalin nila, pupunta nila yung pwede nilang pagkatiwalaan, pwede nilang sandalan o sandigan. And of course, most importantly, brothers and sisters, pray for wisdom and guidance so that the Holy Spirit can work in their hearts. Magaling tayo sa Biblia, pero kailangan pa rin po natin, mga kaibigan at mga kapatid, ang tulong ng banal na Espiritu para mabuksan ang kanilang mga puso at pag-iisip. Katulad ng ginawa ng banal na Espiritu ng tinuturuan ni Apostol Pablo si Lydia. Sabi dun sa Bible, and God opened the hearts and the mind of Lydia so that she listened to the teachings of the Apostle Paul. Another, offer help. For example, kung sila po ay magbigay ka ng tulong, kailangan nyo na wala silang titirahan, o minsan kailangan din ng financial support yan, kailangan din ng counseling, kailangan din ng rebuilding of relationship with their families and friends. Usually, ang mga nagbimembro ng kulto, mga sekta, inaano yan, parang sinabi ng pamilya nila, tinatakwil ka namin. So, kailangan, tulungan din natin sila na ang kanilang relationship with friends and families ay mabalik po sa dating uri ng relasyon. Now, there are point strategy. Prioritize their safety and well-being as time is needed for their release. So, kailangan ang feeling nila, safe sila. Matahimik ang kanilang buhay kung sasali sila at pupunta sa grupo ng tinatawag natin the True Church of the Lord Jesus Christ. So, dapat yun po. But there are 4-point strategy. Suggestion po. Number 1, para maakay natin sa grupo natin, itong galing sa mga sekta at denomination at kulto, kailangan alam natin yung doktrina natin. We should know our own doctrine
Because pag nagtanong sila, paano yung brother? Ganito ang tinuturo sa amin. So therefore, we must be biblically grounded when sharing the true gospel with them. Paano mo sila maakay? Ikaw mismo hindi mo alam yung iyong mga tinatayuan at itinuturong mga doktrina. Sometimes, mas magaling pa yan sila sa atin. So we have to know our own doctrines. Number 2, keep the discussion friendly. Huwag tayong makipag-away. Huwag tayong maging debatidor. Wrong behavior might be a stumbling block in their conversion to Christ. Ano sabi ni Apostle Peter? 1 Peter chapter 2 verse 12. Be ready always to answer and with grace. Basahin natin po ang sinabi ni Apostol Pedro sa sabi ni Apostol Pedro, 1 Peter chapter 2 verse 12, para alam natin yung strategiya kung paano natin kausapin ang mga tao na katulad nito na galing po sa sekta at sa mga kulto. Sabi ni Apostol Pedro, mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hintil upang kahit na paratangan nila kayo ng masama, makita nila ang inyong mabubuting gawa at magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang pagdating. And verse 15, nais ng Diyos na pamamagitan ng inyong wastong pamumuhay ay mapatigil ninyo sa ang mga hangal sa kanilang kamangmangan. Alright, so kailangan good life. Maganda rin yung ating pagsagot at siyempre mahinahon. Yun pong ibig sabihin ni Apostle Peter. 1 Peter chapter 12, be friendly, sabi niya. Wrong behavior might be a stumbling block in their conversion to the Lord Jesus Christ Himself. Nakonverti sila sa sekta at sa mga kulto. Hindi sila nakonverti kay Kristo. Number 3, establish the authority of the Bible. Usually, yung mga miyembro ng kulto at mga sekta, maliban sa Biblia, mayroon pa silang isang Biblia. Mayroon pa silang ibang libro. Yung Mormon Church, mayroon silang Book of Mormon. Yung Jehovah's Witnesses, of course, mayroon silang sariling translation. Yung New World Translation nila. Mayroon pa silang Awake, mayroon pa silang Watchtower. So, iba-ibang libro. Yung mga INC naman, Iglesia ni Cristo, mayroon silang Pasugo. So, yun po yung mga examples na maliban sa Biblia, mayroon sila ibang libro. Point the discussion always to Jesus Christ. So, huwag kayong makipag-argumento. Palagi natin sabihin, anong tinuturo ni Kristo? Ano sabi ni Kristo? I am the way, the truth, and the life. So, dapat alam nila na si Kristo ang tunay na daan, si Kristo ang buhay, at si Kristo pa rin ang daan patungo sa langit. So, dapat nakapoint palagi sa ating Panginoon sa Kristo. On the Judgment Day, number 4 part of our lesson, sa araw ng paghukom, how shall we face God? Sapagkat tayo po ay harap sa hukuman ng Panginoon. According to the book of 1 Peter chapter 4:17, for the time is come that judgment must begin with the house of God. And if it first begin with us, what shall be the end of them that obey not the gospel of Christ? So sabi ni Apostol Pedro, ang paghukom ay magsisimula sa mga miyembro ng iglesia. It will start with members of the church. At kung magsisimula sa atin, ang judgment ng Panginoon Diyos, ayon kay Apostle Peter, ang magsisimula po sa miyembro ng iglesia. 1 Peter chapter 4, verse 7, and the judgment will begin with the house of God. And if it begins with us, what shall be the end of those who do not obey the gospel? So anong mangyayari sa mga taong hindi sumasamba sa Diyos at hindi tumatalima sa Ebanghelyo ni Kristo? Siyempre alam natin mawawala yun sila. So, may responsibility tayo, brothers and sisters. The saints or Christians are not exempted from judgment. Hindi po tayo exempted sa araw ng paghuhukom. Tayo pa nga yung mauuna. Therefore, brothers and sisters, we have a responsibility towards all the unbelievers and disobedient. Sabi ni Apostol Pablo sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 8, when Christ will come, He will punish those that do not know God and those that do not obey the gospel. Pero ang problema, bakit hindi nila kilala ang tunay na Diyos? Bakit hindi sila sumusunod sa Ebanghelyo? Pwedeng sila ang may dahilan. Problema nila, hindi sila naniniwala. Pero may problema rin tayo kung yung mga taong na yon ay hindi natin tinuruan. Hindi natin pinuntahan. Ano sabi ng Panginoon sa Kristo? Matthew chapter 28, verse 19 and 20.
Go ye into all the world and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. So, bakit nagkaroon ng mga unbelievers? Bakit may mga taong hindi sumusunod sa Ebanghelyo? Well, some of them may heard the gospel. Narinig nila. Hindi nila naintindihan o hindi tayo masyadong namilit. Hindi natin pinersuade. Pero may responsibilidad tayo. Kung halimbawa, kung may pagkakataon tayo, as the Apostle Paul said in Galatians 6 verse 10, as you have opportunity, let us do good unto all men. And the best good that you can do to others is to preach them the gospel of Christ. So kung hindi natin ginawa, mga kapatid at mga kaibigan, mayroon din tayong pananagutan sa Panginoon on the day of judgment. Because the gospel is the power of God unto salvation to them that believes, to the Jew first and also to the Greek. So pag hindi natin ipinangaral ang Ebanghelyo, dahil maaaring tinamad tayo, o maraming dahilan, maring tamad tayo, o maraming dahilan na ginagawa natin, mayroon tayong responsibilidad sa araw na paghukom, haharap tayo doon on the judgment day. Ano sabi ni Apostle Paul? 1 Corinthians 9:16, woe unto me if I do not preach the gospel. Sa aba ko, kawawa naman ako. Kaawa-awa ako pagdating ng judgment day kung hindi ko ipinangaral yung Ebanghelyo. Ano sabi ni Apostle Paul? I am free from the blood of all men. Ang ibig sabihin, sa kanyang pamumuhay, kanyang lahat ng pagkataon, ginawa niya para maipangaral niya Ebanghelyo sa lahat ng tao. Kaya pwede niyang sabihin, I am free from the blood of all men. Ibig sabihin, wala siyang pananagutan sa araw ng judgment day because sinikap niya na ipangaral ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo sa lahat ng tao. Ano? On the judgment day, sa araw ng paghukom, harap ang lahat ng tao sa buong mundo kay Kristo. The ones on the right and the one on the left, at doon sa right side, ito yung mga tumupad sa utos ng Panginoon. Sila yung nangaral, sila yung tumulong sa mga nangangailangan spiritually and physically. So nagtanong sila, paano Panginoon? Hindi namin kayo nakita noon. O sabi naman ni Kristo, kung ginawa nyo sa pinakamaliit na tao, binisita nyo ako, tinulungan nyo ako nung may sakit ako, etc. Marami kayong ginawa, lalo na yung pangangaral na Ebanghelyo. Ginawa nyo sa akin yun. In other words, when we neglect people who need the gospel, we are neglecting Christ. Ninineglect natin si Kristo, pinababayaan natin, itinatakwin natin si Kristo every time we do not preach the Word of God even to the smallest person on earth. Kaya on the day of judgment, sa mga sumunod kay Kristo, anong sasabihin ni Kristo? Matthew 25:34 to 40. Sabi niya, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Kaya sumunod ka, gumawa ka ng kabutihan, pinangaral mo yung Ebanghelyo, tinulungan mo yung mga tao. So sabi ni Kristo, you enter into the kingdom of God o heaven prepared for the saints from the foundation of the world. Sa kabilang dako, kung hindi ka naman sumunod, hindi ka nangaral, hindi ka tumulong, kung meron kang pagkakataon, ano sasabi ni Kristo sa mga nasa kaliwa, yung parang mga kambing? Sabi ni Kristo, you depart from me, you curse into eternal judgment or fire prepared for the devil and his angels. Lumayo kayo, kayong mga isinumpa, sapagkat hindi nyo ibinaral yung Ebanghelyo, hindi nyo tinulungan yung mga nangangailangan ng mga tao, pati yung mga maliliit na tao. The smallest and the lowest people on earth, hindi nyo tinulungan. You are cursed, isinumpa kayo, nakahanda sa inyo yung eternal fire, judgment, impyerno na inihanda ng Panginoon sa mga demonyo pati sa kanyang mga anghel. Conclusion, brothers and sisters, the devil is cunning and he uses diverse tactics to deceive people and even the elect. Si Satanas po ay matalino, crafty, at gagamit po siya ng iba-ibang pamamaraan, mga taktika para dayain ang tao, pati na rin ang mga pinili ng Diyos. Pati tayo pwedeng dayain ni Satanas. Kaya dapat careful din tayo, mga kaibigan at mga kapatid.
Knowing therefore the conversion methods of sects, denomination, and cults in deceiving people is one way of leading them to the truth in Christ Himself. Paano natin maakay yung mga nangawala, spiritually speaking, doctrinally speaking, yung mga cult, denomination, at saka mga sekta, kung hindi natin alam yung ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, yung tunay na ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. At dapat alam din natin yung mga taktika nila. And of course, with God's help and through the Holy Spirit in the Word of God, even the deceived can be led to Christ. So sa pamagitan ng salita ng Diyos, sa tulong pa rin ng Banal na Espiritu, pati yung mga nadaya na manipula, na wala, pwede pa rin silang maligtas. So therefore, let us help those who have been led astray. Let us urge them too. Tulungan natin ang mga nangangawala na mga tao sa mundo, spiritually, morally, physically, and other kinds of lost, sa pamamagitan ng persuasion. So sabi ni Kristo, Marcos 16:16, He who believes and is baptized shall be saved. Ang sumasampalataya at mababautismuhan sa tubig, yung nilulubog sa tubig ay maliligtas. Marcos 16:16. Sabi pa rin ng Apostle Peter, mangagsisi kayo at mabautismo sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan at sa pagtanggap ng kaloob ng Espiritu Santo. So yung mga hindi pa nakagawa dyan, kayo po ay inaanyahan namin. And of course, kung kayo po ay konbinsido, na-persuade kayo ng mga kapatiran, kung saan mang lugar kayo, Pilipinas man o sa iba pang lugar, dapat tanggapin niyo po si Kristo ngayon. Now is the day of salvation. Today is the acceptable time. Huwag niyo pong ipopostpone yung inyong decision na sumunod sa ating Panginoon Kristo, because there is judgment day. We do not know when the judgment day is coming, at di rin natin alam kung kailan tayo kukunin ng Panginoon Diyos. Pagkat sinabi ng Hebrew 9:27, for it is appointed for man once to die, and after that, the judgment. So Christ is calling everybody na hindi pa na kay Kristo. Kung kayo man ay galing sa denominasyon, mga sekta o kulto, at ibig niyong lumapit sa tunay na Panginoon, sa tunay na iglesia ng Panginoon sa Kristo, Christ is inviting you now. Ano sabi ni Kristo? Matthew 11:28-30, Come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for my yoke is easy and my burden is light. Manalangin po tayo mga kaibigan at mga kapatid. Ama po naming banal, marami pong salamat sa leksyon. Maraming salamat sa iyong salita. Maraming salamat sa iyong anak na Jesucristo na bumabas galing sa langit, naging tao, namatay sa krus ng Kalbaryo bilang sakripisyo para sa kapatawaran ng aming mga kasalanan sa buong mundo, mula kay Adan hanggang sa katapusan ng mundo. Salamat din po sa aming mga main sponsors, ang World Radio International through White Sparrow Road Church of Christ and West Monroe, Louisiana, USA. Salamat kay kapatid na Rico J. Canlas and his wife Sally na taga San Fernando City in Pampanga. Salamat din kay Brother June and Sister Dina sa Yasmin Kaubiran of Metro Manila Congregation. Salamat kay Brother June and Sister Rose on Talasco of Canada. Brother Ed and Sister Beulah Lauder sa California. Ang Christian World Ministry headed by Art Madlaing, Terry Dennis, James Kitoriano, Deborah Quinones Marcos and others na kasama natin dyan sa Christian World Ministry. Salamat din sa mga kapatiran sa Jeddah, Brother Jonathan Sareno, Henry Katik, and of course Sister Grace Tuanyo dyan sa Jeddah Congregation, ang aking Sister Evelyn sa Cebu, and of course Brother Nard Tuanyo and Sister Bibing, Brother Arvin dyan po sa Iloilo sa Kasakapis. Good morning sa lahat, and may God bless us all as we continue to serve Him and as we continue to preach His Word through the radio, YouTube, social media, and other ways. In Jesus' name, we ask all these things. Amen. 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 Praise the Lord, for He is glorious. Never shall His promise
our salvation. Host on high, his power proclaim. Heaven and earth and all creation, laud and magnify his name. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.